Ang dami tuloy po nadadamay ng mga pangalan dito sa pinagdududahan na paghihiwalay ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Pati ba naman si Vanny Gandler, ang magaling na volleyball player natin, miyembro ng Philippine team. Ay, grabe. Oh, may pangalan Ang gandang babae mo. napakaganda, napaka-sexy. 2024 pa, nanonood na si Gerald. Nagselos daw si Julia. Basta hanggat hindi po nagsasalita si Julia at sasang-ayunan yung sinabi ni Gerald na they're still together, hindi po talaga mamamatay-matay itong issue na ito. Kailangan talaga may linawin, diretsuhin para matapos na itong usaping ito. Para hindi na rin nadadamay si Vanny Gandler. Naku, eto na nga. Kumalat ang picture ni Catherine Bernardo. At nakapanood siya. Oo, yung pa-cleavage niya, judge, di ba sa PGT, may nagpakita daw na kasamahan ni Daniel sa kanyang taping. Pinakita yung klibahe. At nung nakita daw ni Daniel, ang reaction. Ay, may butiki. Ang ibig sabihin doon, hindi siya sang-ayon sa nakikita niya. Alam mo, yung ginagawa ni Catherine ngayon, para bang pagsasabi na, ito na ako ngayon. This is the new me. Ito ang babaeng iniwan mo. Oh, ito ang babaeng Ipinagpalit mo sa iba. Daw, ang katapat lang daw ng klibahe ni Catherine, ng cleavage niya, ang bagong hairstyle ni Daniel. Hairstyle ni Daniel Padilla. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Kayo po talaga nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Ano man po ang nagaganap sa buong mundo ngayon, maraming kwentong nakalulungkot, nakagigimbal, pansamantala po nating iwanan yan. Dito po muna tayo at magsaya tayo, kahit pansamantala lang. Tama, kaya dyan lang po kayo, huwag kayong bibitiw dahil maganda po ang aming kwento para sa inyo. Ginanon lang kita, hindi ko pa naman sinabi. Okay, at syempre, ano naman kaya ang masasabi? Wow, binugulat mo talaga kami sa mga kasuotan mo. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Nandito kami tatlo para magbibigay sa inyo ng alok. At syempre, ang mga balitang artista ang ihatid namin sa inyo. Ano yung aliw? Aliw. At ng lipstick ka. Kaya dumikit yung labi niya sa aliw. Aliw. Sino nag-lipstick sa'yo? Ako na. Anong kulay yan? Bits ba yun? Peach ba yun? Peach pala. Bits ba yun? Peach. 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 Oh. Ginagaya ka. Ayan po. Ay basta, una pa lang naghahalakhakan na tayo. Hanggang sa pagtatapos, halakhakan pa rin tayo. Dito po sa inyong programa at ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Ang dami nagaganap ngayon, lalo na mga kapatid, mga kababayan natin na nasa Israel. Ay, oo. Mag-iingat po kayo dyan. At sa Iran, meron din tayo mga kababayan doon. Mag-ingat po at ipagpatuloy natin ang panalangin na sana matapos na ang digmaang ito. No? Ang dami nasasaktan, pumapanaw, matapos na sana. Okay, dito na tayo. Ito, wala rin katapusan tong kwento na to. Oo, hanggat wala isa sa kanila ang magkukumpirma. Pero nagpaliwanag na si Gerald Anderson. Si Gerald. We're still together. Sabi niya, walang problema. Si Julia. Pwede naman kasi, yun na nga nakakapagtaka. Si Julia Barreto. Kaya tuloy na pagbibintangan sila, ini-enjoy daw. Ayun na. Oo, yung pinag-uusapan kayo, ini-enjoy nyo naman eh. Ang dami tuloy po nadadamay ng mga pangalan dito sa pinagdududahan na paghihiwalay ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Pati ba naman si Vanny Gandler, ang magaling na volleyball player natin, miyembro ng Philippine team. Ay, grabe. Oh, may pangalan Ang gandang babae mo. napakaganda, napaka-sexy. At ang galing-galing spiker talaga. Mula po siya sa Signal Spikers. Si Gerald Anderson ay nanonood na sa kanya last year pa. Oo. Ay, ayan na. Alam mo, doon nga sa may sa isang arena, di ba? Sabi na, ba't nandito palagi si Gerald Anderson? Sino kaya ang pinoprospect dito sa mga... Kasi dati, di ba, mga basketball players ang pinagkakaguluhan. Ngayon naman,
naman, lalaki't babae na volleyball players, di ba? Oo. Talaga, sa mga volleyball players na lalaki, ang dami kaya mga macho-macho actor pa na. Ay, oo naman. Nagbabantay. At ang binabantayan doon, di syempre, alam mo naman, pagka tumalon sila at mag-spike sila, di syempre talaga yung short nila Oo, umaano. tsaka yung mga paggulong-gulong nila, syempre may pasilip. Oo. Oo, di ba? At sa mga kababaihan naman, ang lakas naman ng imbitasyon sa mga kalalakihan. Ay, oo. Ang gagaling nito, di ba? Nakakaloka lang, no? Eto Maganda na. siya pag nakita mo si Vanny. Ayan. At saka magaling siyang player. Ay, bali ng karisma nito. Alam mo, naalala ko nung panahon ni Senator Jingo Estrada. Di ba may din na... Alam- Sino naman? Tibuelya pa nga. Oo nga, oo, di ba? Crush na crush niya. Oo. Maraming lalaki na nagkakagusto sa magagaling na volleyball player at basketball players. Marami talaga, kahanga-hanga. Kaya lang, paano kung may boyfriend pala itong si Vanny Gantler? Ay, ayun na. Kawawa, nakakaladkad ang kanyang pangalan dito sa sinasabing paghiwalay ni na Gerald at Julia. Kasi 2024 pa, nanonood na si Gerald. Nagselos daw si Julia. Oo. Ang ganda na ni Julia, ha, para magselos pa. Sa kanya na ang lahat. Oo. Marami kasi mga, di ba, nandun si Gerard, marami kasi nagko-comment doon, bakit hindi niya kasama si Gerard? Bakit siya lang Ba't siya lang nga nandito? Oo. At sino kaya ang kanyang pinanonood? Ayun. Di ba? Ang dami rin namang personalities na nai-inlove sa mga volleyball players, di ba? Oo. Tsaka hindi na ito lumang kwento. Hindi na ito bagong kwento pala. Kasi matagal na may mga Matagal ganitong na, kwentong oo. ganito. Sa totoo lang. Ikaw, sino ang crush mong volleyball player? Ay, wala eh. Sa babae. Natural. Wala. Hindi po nagustuhan ka lang dati noon magaling siya, si Eliza Valdez. Si Eliza. Oo. Pero crush mo rin si Rondina, di ba? Magaling din si Rondina. Ikaw, siya yung tinatawag na Mami D. Oo. Di ba? Hindi, magagaling sila. At saka bibilib ka Ako talaga nanonood dito. ako talaga sa kanila, kaya lang hindi personal. Ah. Sinusubaybayan ko, lalo itong nakaraang laro nila na nag-silver tayo. Bidang-bida doon, itong si Si Vanny. Oo. Kung kalaban nila yung Vietnam. Mhm. Kaya hindi nakakapagtaka kasi nga siya yung pinaka-sikat. Spiker. Isa sa mga sikat at magaling si Oo. Vanny. Kaya posible na. Tapos may artista. Pwedeng nakakalungkot lang. Baka sana hindi totoo ito. Paano narinig nga kung may karelasyon Ayun yung na. babae, yun ang nakakahiya. Nalalagay ang pangalan niya sa alanganin. At saka sana, pag nanonood si Gerald kasama si Julia, mawawala na. Ayun, tama. Sana gawin nila Ganyan, yun. oo. Ewan ko, baka may laban na ulit. Sige, tingnan natin. Tapos, so matitigil ngayon ito. Hindi, may mga laban pa rin naman di ba? Oo, marami pa yan. Signal Spikers tuloy-tuloy naman ang volleyball competition, di ba? Basta kailangan lang talaga na may magsalita sa kanila. Oo. Hindi totoo yan. Lalo na si Julia ang magpapatotoo ng lahat eh. Kasi siya yung babae, di ba? Kasi sa lalaki pwede Siya na lang hindi nagsasalita. Correct. Kasi yung sinabi kasi ni Gerald na wala, okay kami. Still ganito. together. Pero bakit kahit video man lang na nagbi-video call sila na wala? Inihatid naman sa airport. Pero paano umiwas pa, di ba? Yung bebeso-besohan pa, di ba? May parang gano'n. Kaya nga ulitin mo yung sinasabi mo kanina. Bakit hindi mo masabi ngayon sa ere? Siguro sa mga susunod na. Nako, uuriratin na naman tayo ni Wating-Wating at ni Oo. Tita Ace niyan. Ano yung hindi masabi-sabi ni Romel? Nako, kapag nalaman niyo po yung hindi niya masabi-sabi, nako, bulagta kayo lahat. Sa totoo lang. Antayin muna natin mga pangyayari, di ba? Bago tayo mag-ganon. Kasi sabi, kwentuhan lang ng magkakaibigan yun. Alam mo, Pero alam mo, nakapanghihinayang ito, magpipitong taon na sila. Ito yung ipinakipaglaban na pag-iibigan, ika nga natin. Oo. Si Gerald at saka si Julia. Ito yung talagang nakikita naman natin. At saka dati, kapag nakita mo si Gerald, andyan si Julia, kasunod. ang dami pa naman natin sinabing magaganda dito. Kasi ako, bilib na nga ako na wala na nga yung cheater issue dyan, di ba? Kasi 7 taon, At di saka mo? bagay silang dalawa. Oo, tapos ito na naman, bigla nagpahinga yung post, wala nang ayuda, wala na lahat. Ano ba? Tapos may blue balloon, Ayun, di ba? Julia, dapat talaga magpa-interview na sa atin yan si Julia eh. Huwag na dito, kasi hindi papayag si Marjorie. Kung ilaban na natin, interview talaga natin yan. Tawag lang. Ayan. Linawin niya lang. Oo. Basta hanggat hindi po nagsasalita si Julia at sasang-ayunan yung sinabi ni Gerald na they're still together, hindi po talaga mamamatay-matay itong issue na ito. Kailangan talaga may linawin, diretsuhin para matapos na itong usaping ito. Para hindi na rin nadadamay si Vanny Gandler o kung meron pang ibang pangalan na madadamay, kawawa naman sila. Tama. Na? Correct. Kung wala naman tayo resibo. Wala. Isang mananatiling kwentuhan lang ito. Oo, basta pagka nandun si Gerald
Gerald kasi sa arena ng San Juan. Sa arena? Sa flower? Oo. Oh. Can you please talk to Gerald Anderson in English, ha? You know, Gerald Anderson, why did you not say that you are in love with volleyball players? Uy, huwag mo sasabihin yan. Hindi pa wala nga. Ba't mo siya pinapayuhan na magsalita na meron silang relasyon ni Valley Gandler? Hindi, iba na lang. Oh, sige. To Mr. Gerald Anderson, why did you not say that your relationship with Julia Barreto very intact at not, you know, all your fans are clamoring, asking, what is the score of your relationship now? And what about Vanny Gandler? Anong masasabi mo sa kanya? Mag-sorry ka kasi nadadama yung pangalan niya. You know, Miss Vanny Gandler, you are so very beautiful and you are very good in volleyball sport. So that's why keep up the good work. Slumber pala ito. What is your favorite color? What is love? Di ba? Ano pa? You know, the people of the Philippines are very proud of you. Ay, kaso pala ito. People of the Philippines. People of the Philippines versus. Naalala ko tuloy. Naalala ko yung una natin po doon, no? Cristinelli Fermin, Wendell Alvarez, Romel Nakakaloka, no? Nagulat talaga ako. Pero nung mga sumunod na sanay na tayo. Nasanay na tayo. Ba't di tayo inaanaw? Nasanay na tayo kasi bago pa aero, sa kikita natin, oy, tayo na. Lalo na pagka may witness stand na. Ay, ayun naman. Darating ba tayo dyan? Aba ako, sanay na ako dyan. Ay, nako, dinadaan na lang po namin sa biruan lahat. Pero sabi nga natin nako, kailangang maging maayos itong relasyon na ito. Kantahan mo na lang si Gerald at saka si Julia. Isama mo na si Vanny. Kakantahan ko na lang sila ng Bakit nga ba mahal kita? Di ko alam kung... Second line pa lang. Mali na. Rosel Nava to Oo, ang ganda-ganda niyan. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Ay, nagsisecond voice. Di mo man ako mahal, heto pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Galing. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang laban. Hanggang kailan ako magtitiis, o bakit nga ba mahal kita? Eto na, gusto ko ikaw ang maglatag nito. Naku, eto na nga. Kumalat ang picture ni Catherine Bernardo. At napanood siya. Oo, yung pa-cleavage niya, judge, di ba siya PGT? Sexy-sexy siya. Eto na, may nagpakita daw na kasamahan ni Daniel sa kanyang taping. Pinakita yung klibahe. At nung nakita daw ni Daniel, ang reaction. Ay, may butiki. Ang ibig sabihin doon, hindi siya sang-ayon sa nakikita niya. Alam mo, yung ginagawa ni Catherine ngayon, para bang pagsasabi na, eto na ako ngayon. This is the new me. Ay. Tapos yung iba naman nilalagyan ng ibang quotation. Ito ang babaeng iniwan mo. Ito ang babaeng Ipinagpalit mo sa iba. sinayang mo. May mga ganun. May caption na May mga gano'n. wala naman tama doon sa tatlo na yon. Yung ipinagpalit, wala naman resibo. Correct. O yung, eto yung sinayang mo. Ano naman yun, dalawa naman sila nagdesisyon. Correct. At Pero si Daniel sayang lang bang nanghihinayang? Siyempre magagayat ang Daniel fans. Hindi lang si Daniel ang hinayang. Dapat ikaw manghinayang ka din. Kasi sa 11 years, iba yun. At saka ano daw, ang katapat lang daw ng klibahe ni Catherine, ng cleavage niya, ang bagong hairstyle. Hairstyle ni Daniel. Hairstyle ni Daniel Grabe. Padilla. Nakagwapong bata. Pagka tinitigan mo talaga, walang mali. Ang ganda kasi No? ng mukha. Ang ganda ng mata. Ang ganda ng ilong. Oo. At saka alam mo kung bakit si Daniel ngayon, parang kung sa akin na parang gumanda yung katawan niya ngayon, nagkalaman siya. At bumagay. Naka-move on kaya siya. Ewan ko sa'yo, sa palagay mo. Oo, palagay ko naka-move on siya kasi di ba? Dapat siyempre pagka problema ka sa love life, di ba dapat pumapayat ka? Problemado. Oo, problemado ko anong dapat mong gawin. Po siya wala. Di ba nagpagupit pa siya, nagpaano, tapos Papalaki ng katawan. At saka, kapansin-pansin talaga, lumalim ang kanyang acting. Yes. No? Yun yung hugot Hindi sa niya. lahat ng pagkakataon, may ganitong bubog sa acting si Daniel Padilla. Pero sa Incognito, yung nakita sila ng kanyang kapatid,
Yes. Ay, ang galing-galing. Walang dialogue o 360. Inikot na gano'n. Ang galing na bata. Kailangan talaga, ba't gano'n ano? Kailangan ka pang masaktan. Bago ka raw manuno. Oo. Hugot. Bago lumalim ang acting mo talaga. Ito naman, hugot lang alam. Hindi, pero di ba? Siguro sabi ni Catherine, pues, maglaway ka. Ito rin ako. Ay, Sobra yung sinabi. Sobra ba yun? Di ba, siyempre, alam mo naman si Daniel nung panahon na yun, di ba? Ayaw niya makita yung nakabisya. Conservative masyado siya. Ngayon, nung mawala na, tignan mo, nagpakita siya. Di ba, nagpa-sexy si Catherine, di ba? Lalo na yun sa mga modeling niya dun sa isang brand ng ano, di ba? At saka nagtutupis na siya. Di ba? Talagang ano siya. Oo nga, hindi natin nakalain na si Catherine aabot sa ganitong punto na magpapakita ng flesh. Oo, No? kasi Hindi natin yung nakalain. imahe niya dati, kala mo talaga yung parang yung Saka nasanay tayo na ang damit niya lagi. Close neck. Conservative. Haba. Yung konserbatibo, ang datingan. Sabi nga ni Wendell, probinsyana. At ang galing niyang mag-post. Magaling siyang gumawa ng paraan para yung kung ano mang ibinabatong pinta sa kanya ay naitatago niya. Yun ang totoo doon. Saka adult na kasi siya, biri mo nakahiwalay na rin siya ng tila. Alam mo si Wendell, nalata ko lang. Pag Daniel at saka Catherine ang pinag-uusapan, Daniel na Daniel siya talaga. Gusto mo talaga sila. Ay, oo naman. Una si Daniel, di ba, gwapo, matangkad. Di ba, ngayon, tignan mo naman, lumalalim yung acting niya. Hindi, sa ugali. Hindi mo ba siya Bakit? nakasama? Hindi, nakakasama niya. Nakasama mo naman pala. O, hindi. Hinangaan ko siya bilang gwapo siya. Magaling mag-acting siya, di ba, at saka matangkad siya. Pero pagkadating siguro sa ugali, parang, teka muna. Meron kang second. Baka alam niyo yung kwento ni ano. Yung Jumiji ng tulong. Ay, oo, kasi siyempre kaibigan. Diba? Yung ano niya. Diba? Yung rant niya sa ano. Ano ba yung rant niya? Yung jijingiin ng shulong, tapos dead matu. Yung Madeir. So, paano? Hindi, wala na. Buong buhay niya, sinanla niya to. At saka kilalang kilala siya. Talagang Siya yung taga-depensa. Yes. Ano ba ang dahilan? Ba't nawala sa kanila? Yung reporter. Ay, siyempre, alam mo naman. Hindi ko nga alam kaya. Kaya ako nagtatanong. Kaya nga ako nagtatanong. Yung doon kasi sa ano, sinulat. Yung babae, sinulat niya. Si Catherine, sinulat. Alam mo naman ang una kasi, si Catherine kasi kung ano yung mga ano niya, nagsusumbong kagad kay Daniel. Siyempre pag sumbong kay Daniel, sinabihan naman ni Daniel yung madaraka. Nang pagsabihan mo yung reporter. Oo. Huwag siya masyadong ganyan-ganyan kasi So, mamaya. in defense of Catherine pala yun. Oo, hindi ba yung Catherine talaga yun? Kasi di ba, siyempre ang sinusulat niya si Daniel lang. Kasi si Catherine hindi niya sinusulat. Kasi meron siya ano kay Carla, di ba? Tapos ayun, siyempre yung babae magsusumbong doon sa lalaki. Bakit? Akala ko ba kaibigan niyo siya? Bakit ganun? Nilalait niya ako, ginaganon niya ako sa panunulat niya. Kasi siyempre nagsumbong. Pag sumbong, sinabihan yung ano. Hindi naman dinerecho yung reporter. Sinabihan yung madaraka. Tapos yung madaraka ay nagano. Ang lungkot din yung gano'n, ano? Yung halos ang buong panulat mo, ibinigay mo sa isang personalidad, tapos sa isang maliit na bagay lamang, kakalimutan ka. At saka yung humihingi ng tulong pala yung reporter, pinagdamutan ni Carla. Ay sabi daw, wala na eh. Pagtapos ng serbisyo, hindi ka natutulong, Ay di ba kaya nga ay nano niya yun eh. nag-grant siya. Oo. Ano ang pagkasulat niya? Ay naku, sabi Pagkano pagka-post? Maging totoo na tayo. Ang sabi doon sa post kasi na kung kailangan niyo ako, yung mga parang nandito ako, tapos ngayon nangangailangan ako. Samantala nung una, isang tawag ko lang sa inyo, talagang nagbibigay. Oo, nagbibigay. Bakit ngayon, nag-iba na yung gali niyo? Parang gano'n. Nung una nga isang ano ko lang, tapos kung ano yung sasabihin mo sa akin, talagang ginagawa At ko. palakihan na itulong. Oo. Tsaka kilalang kilala talaga siya. Pangalanan na natin kung sino yung tinutukoy natin. Ayoko na mag-isip ang mga SNNers nang hindi nila alam kung sino yung pinag-uusapan natin. Adi siyempre si Dominic. Sabi mo yung apelido. Dominic Rhea. Ayun. Dominic Rhea. Si Dominic Rhea. Kakalungkot, samahan na nasisira ng dahil lamang sa maliliit na bagay na pwedeng pag-usapan. Kakalungkot. Nakakalungkot. Kasi magkaibigan silang matagal. Mm-mm. Oo. Saka inalagaan niya si Daniel ng mahabang panahon. Ay, Di ba? Oo, simulang pagpasok doon sa ABS, talagang si Dominic Rhea. Ay, totoo. Alam. Di ba, inaaway yan kuminsan noon pag sinasabi may package deal yung dalawa, di ba? Kailangan pag may proyekto yung anak, may proyekto din nanay. O siya yung taga-depende. So si Catherine pala ang dahilan kung ba't nawala si Dominic sa kampo ni Carla. Oo, kasi sinulat eh. Nagsumbong kamo. Nagsumbong yung girl doon sa ano. Nagsumbong yung girl. Oo, Sa Mentus. Sa Menchong. Yung girl na sumbong sa Menchong. Yung Menchong na sumbong sa Madaraka.
Paano? Nagsumbong ang girl lang. Sa Mencho. Nagsumbong yung girl. Sa Mentos. Tapos si Mentos nagsumbong sa Madaraka. Ayun. Saan na tayo napunta? Basta. Basta walang relasyon si Si Daniel at saka si Kayla Estrada? Wala. Kita mo, pero cute sila together. Ang dami nga nag-prepare sa kanila. Pero wala pong katotohanan yun. Magkakasama, magkakaibigan lang. So, nauwi tayo kay Dominic. Sayang. Kasi lang, di ba malayo na kasi yung Madaraka Nasa Ayala Alabang na Kahit nasa Mars pa siya, kung talagang gusto niyang... Isang text lang naman. Kung gusto niya talagang tulungan yung isang tao na naging bahagi ng karera ng kanyang anak. Pansamantala, itatabi natin yung mga tampuhan dahil kailangan ng tulong nung humihingi. Di ba? At total, simple na pag-usapan natin, ano yung kukwento sa yung di ba? Ni Romeo Bravo. Yung isang Madaraka din. Yung isang Madaraka na marami doon nagtitext sa kanya, nagbibigay ng Gcash. Ay! Grabe yun. Alam niyo po, mga kachika, hindi lang po mga artista ang may mga kwento na maaaring ibahagi sa publiko. Kami rin po ng mga reporters, marami rin po kaming karanasan na kapag nalaman ninyo, matatawa na lang kayo, maiinis. Di ba? Ganoon, di ba? Ito talaga ang mundo ng showbiz. Wala pong pinatatawa. Talagang lahat mapag-uusapan. Katulad ngayon, di ba? May pinaalala na naman to. May uukil-kili na naman sa akin ng mga SNN. Ang hilig-hilig niya mag-open ng gano'n. Hindi na. Naalaala ko lang kasi, di ba? Kasi hindi lang naman siya nag-iisang Madaraka. May ibang Madaraka din. Na ganun din, di ba? Ay, iba naman yun. Ay, mali. So, hindi yung girl. Nagsumbong sa Mentos. Yun naman, si Mudra. Ayan. Nag-text sa akin, nagpapadala ng Gcash. Yun. Ang daming reporters sa kaharap. Yun naman ang tsaka. Tsaka boom naman yun. Diba? Hindi maganda yun. Kunwari pala, ikaw nag-text ka dun sa Mudra. Ayan, sa Romal Chica, nagpapa-Gcash. May mga ganun. May announcement ka agad sa'yo. Kakaloka. Parang mga bakla! Ito siya. Nag-text sa akin. Tsaka. Ay, nako. Kaya mas pipili natin yung wala na lang Mudra. Okay, kantahan mo na. Si Catherine at si Daniel. Di ka kantahan ko na sila ng Only You. Ay, mababa Flatters. Only You. Can't you make me akin na. Only you. Sige. Only you can make this world seem right. Ikaw. Only you can make the darkest bright. Kami na nga lang. Only you and you alone can. Kaya umuulan. Pinipilit natin kumanta. Pumiyok. Ay, nako! Magagalit sa atin si yan. Yung kababayan mo si Father. Hindi, si Father Sian Tiangson, sabi niya. Kaibigan pala siya ni Aris Bagtas. Alam mo, nagkita kasi kami, sabi niya. Ay, Wendell, sabi niya, lagi ako nunod. Alam mo, tignan mo, nakasubscribe ako. Sabi niya ganun. Alam mo, kaibigan ako ni Aris Bagtas. Sabi niya, yung tintor na palaging binabati ni Nanay Christy. Sabi, alam mo yan, si Nanay Christy, hindi talaga yayaman yun. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naku, nakikita ko kung gaano siya magbigay kay Aris Bagtas. Ano ka ba? Hindi naman binibigay. Sinusuportahan. Bumibili, pagbili. Yung mga pag magpadala ka daw ng mga Hindi naman. Kasi pakisamahan lang ang buhay. Kaya nga magaling ka daw nga makisama. Kaya ikaw daw hindi ka daw yayaman. Ay, hindi ako talaga yayaman. Kasi ang pera inaalipin ko, hindi ko dinidjust yan. Paglagay sa bag. Ayan na. Okay. Only you can you make me Ayan, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan?
nakakatuwa itong halakakan natin. Alam mo itong pag-uusapan natin, isa siya, showbiz personality. Sikat siya. Pero alam mo kasi, katulad sa atin, mayroon kasi mga Pilipino, di ba? Ugali ng mga Pilipino yung pagka nagkamali o nagkaano, di ba? Yung iba nagsisisi. Mayroon naman iba, pinabayaan lang yun. Okay lang. Pero itong pag-usapan natin, grabe. Hindi yan sinisisi ang sarili niya, kundi sinisisi niya pa yung ibang tao. Grabe. Sa ginawa niya desisyon, sisisihin niya ibang tao. Samantala nung nagdesisyon sa solo niya lang. Oo. Palusot. Ang feeling niya kasi, nagdesisyon diba solo niya lang. Ang akala niya siguro itong mga tao na alam na nagdesisyon siya, susuportahan siya. Yung taga-suporta niya. Oo. Pero nagulat na lang siya nung pagdating nga ng butuhan. Akala niya kasi susuportahan siya. Kung nagulat siya. Pinagdamutan siya ng tulong. Na bakit ito yung mga taong tinulungan ko, bakit hindi na ako sinuportahan? Kasi katulad yan, binibilang niya kasi yun eh. Times 5 yun eh. Katulad, ako sinuportahan niya ako, di ba? Siyempre yung nanay ko, tatay ko, yung kapatid ko. Siyempre parang multiply. Multiply yun eh, di ba? Sabi, kaya nagulat na lang siya, di ba? Bakit ganito ang nangyayari? Bakit ganito? So bakit nagsisisi siya ngayon? Hindi lang siya nagsisisi sa sarili niya. Sinisisi niya pa yung ibang tao. Ano ang pinagsisisihan niya? Nako, Diyos ko, sa dami niya. Yung unang-unang pinagsisihan niya, siyempre yung pagtulong niya sa ibang tao. O ano na itsura niya ngayon? Ay, nagbago na siya. Nag-change siya na ng appearance. Ay, ano na? Wala naman sa pambayad sa barbero. Bakit ganun na siya ngayon? Tapos, yung katawan. Parang pinabayaan niya na. Alam mo kasi, kapag ang depression pumasok sa isang tao, marami siya mapapabayaan. Hindi niya na mapapansin. Oo. Mapapabayaan niya yung kanyang sarili, yung kanyang mga ginagawa. Talagang ganun. Kasi, syempre, andun yung pagsisisi. Sobrang kalungkutan kung bakit hindi na ibalik yung inaasahan niya. Oo, baka naman siguro nung panahon kasi, di ba, 90 days yun, di ba? Baka nung panahon na yun, di siya makakain. Ngayon niya lang na ano yung pagkain, kaya lumaki siya kaagad. Baka ngayon bumawi. Bumawi siya. Kailangan please talk to him. Sige. Totalin lang, kilala mo siya. Mr. Chuchu. Mr. Chuchu. That's mine about your problem. You just move on. There is always a next time. And the next time, I think, will never come again. Salbahe ka. O, magbigay ka na lang ng clue. Nasaan ba letra ng pangalan nito? Nako, nasa dulo din. Nasa dulo. Oo, kay Lera mo. Oo, kay Lera yung pangalan ko. Ano pa? Clue pa? Nako. Di paano yan? Wala nang bigayan. Hindi. Alam mo ito kasi, naghahanap sa ngayon ng bagong bahay. Oo. Ay, totoo ba? Talaga. Kasi wala na siyang trabaho eh. Pero marami siyang bahay. Marami siyang bahay, pero paano yung mga kasamahan niya? Di ba, kailangan maghanap din siya ng pagkikitaan para maibigay niya doon sa mga taong Kala ko ba ayaw na niyang tumulong ngayon? Hindi, yung mga tao lang ang kinupop niya para magkaroon siya ng programa ulit. Kaso, meron na ba? At parang wala na eh. Magkakaroon ba? Alam mo, Mr. Chuchu. Alam mo, Mr. Chuchu, better luck next time. Isa pang clue na malapit talagang mahulaan. Wala nang bigayan. Wala nang tulungan, wala nang bigayan. At saka, hindi ko na rin narinig yung ano niya. Ano? Alam mo naman, tag-ulan ngayon, kailangan ng tao yan. Ay, oo. Payong? Hindi! Kapote? Bigyan ng jacket niya. Hindi payong, hindi kapote. Jacket talaga. Yan, oo. Ay nako, pagka naman ito, nakalusot pa sa inyong pandinig at panonood, talaga na lang. Sigurado pong wala nang mauupo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabantot na basurahan at walang Electric fan. kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang aking Ramel Chica Vlog. Salamat po! At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. sana nasiyahan din ng mga SNNers sa ating mga halakhakan. Posible. At Isa tatawid ito yan. sa mga episodes na talaga ang sarap-sarap, no? Nakakatuwa talaga. Ay nako, ganyan lang po. Huwag tayo magpapatalo sa stress sa mga problema. Pansamantala, utang na loob po natin sa ating sarili ang kasiyahan na tulad dito. Maghalakhakan tayo. Kalimutan muna ang problema. Kayo po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong tiwala at pagmamahal. Wendell, thank you. At Romel, ay na, gumanon pa. Thank you. Ayan. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Yay! Bakit nga ba mahal kita?
Di ko akala ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, heto pa rin ako nagmamahal ng tapat Andan nyo kasi sa'yo. yan sa clowns eh, no? Oo, saka tips ng mga bakla.